Dominant Protector. Credit to the author. 6,931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre, kahit pa magawa ito ni Toby yan, hindi niya ito gagawin. Sa katunayan, nang makita niya ang pinuno ng sekta ng Vice na umaatake kay Terence, ang una niyang reaksyon ay siguraduhing hindi siya masasapak. Pinanood ni Terence ang isang itim na liwanag na dumaan sa espasyo at lumitaw sa kanyang leeg na parang multo. Hindi siya nagulat, kundi natuwa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kahit hindi kumilos ang pinuno ng sekta ng Vice, hahanap pa rin ng pagkakataon si Terence. Ngayong siya na ang unang gumawa ng hakbang, na ipakita na niya ang pinakamalaking kahinaan niya. Ito ay dahil ang atake ng Vice Sectmaster ang pinakamalakas niyang atake. Kapag ang lakas ng atake ay tumaas sa limitasyon, ang katumbas na lakas ng depensa ay tiyak na hihina ng walang hanggan. Mabuti. Hindi umiwas si Terence, hinayaan niyang hiwain ng punyal ang kanyang lalamunan habang ang kanyang kanang palad ay marahang idiniin ang ulo ng pinuno ng bise. Kumislap ang punyal ng walang anumang pagutol, na parang hinihiwa nito ang hangin. Isa na namang phantom. Biglang pumasok sa isip ng deputy leader ang ideya, pero naramdaman niya ang magaan na palad ni Terence na dumampi sa kanyang ulo, hindi ito isang malaking dami ng purong chi. Walang tunay na chi, ngunit mayroong isang makapangyarihang banal na pakiramdam. Ang apoy ng elixir ng kamalayan ay umikot na parang isang drill at sinira ang simpleng depensa ng deputy sectmaster. Dumagundong ito sa dagat ng kanyang kamalayan, at pagkatapos ay nagdulot ng kaguluhan. Ikaw pala. Ikaw. Biglang nanigas ang mga mata ng pinuno ng sekta ng bise at nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita, ngunit iilang salita lang ang nasabi niya. Pagkatapos, agad na nawala ng liwanag ang kanyang mga mata. Bago siya namatay, nakilala ng pinuno ng sekta ng bise ang asensya ng espiritual na katawan ni Terence at napagtanto na si Terence ang pangalawang numero ng asul na kamisete mula noon. Pero huli na ang lahat. Ako yan. Huwag kang mamatay ng dilat ang mga mata mo. Ngumiti si Terence at marahang itinulak ang ulo ng pinuno ng sekta ng bise, at ang lalaki ay tuluyang natamba, hindi na humihinga. Terence, paano mo nagawa yan? Nakapatay siya ng isang eksperto sa Shattered Sea Realm sa loob lang ng ilang segundo. Nalito si Toby yan, at hindi sinasadyang nag-pose ang kanyang katawan bilang nagtatanggol. Dahil malakas ka, bakit hindi ka kumilos ngayon? Sigurado si Toby yan na kung direktang makakaharap nila ang pinuno ng sekta ng Vice, magiging pantay ang kanilang lakas. Gayunpaman, kung maglulunsad ng palihim na pag-atake ang pinuno ng sekta ng Vice, hindi siya sigurado kung maiiwasan niya ito. Kahit na maiwasan niya ito, nasa kaawa-awang kalagayan pa rin siya. At ito ba ang klase ng kalaban na napatay ni Terence sa isang galaw lang ng tangkain niya itong tambangan? Nakakatakot talaga. Ako na ba ang susunod? Bakit ba ang lakas ng batang walang hiya na si Terence? Nakakatakot at nakakapangilabot talaga. Elder Gu, anong ginagawa mo? Natatakot ka ba na atakihin kita? Mapaglarong tiningnan ni Terence si Toby yan, ngunit walang silbi ang mga galaw niya kapag nakabantay ang kalaban. Hindi alam ng Vice Leader na may kakayahan si Terence na gawing hindi nakikita ang kanyang Yuan Spirit Body. Kahit na anino lamang ang tatlong silhwete ng Cloud Dragon, hindi nila siya kayang atakihin. Gayunpaman, hindi ang tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon Sect sa pagkakataong ito, kaya ang pinuno ng Vice Sect ay natalo at napatay. Hindi na maaaring ulitin ang ganitong uri ng pagkakataon. Haha, paano nangyari yan? Nakita ng matandang ito na gusto kang tambangan ng mga tao mula sa Hidden Death Sect at gusto kanilang iligtas. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang aayos niyan. Tingnan mo, nasa magandang posisyon na siya. Tumawa ng matamlay si Toby yan at inalis ang kanyang pagtatanggol. Natawa siya sa sarili at sinabing, Terence, napakalakas mo, isa kang batang bayani. Walang kapantay ang matandang ito. Ikaw ay. Kumunat ang noo ni Terence, anong ginagawa ng matandang ito? Nagsisimula na ba siyang mambabala sa akin? Elder Gu, banibiro mo ako. Sa totoo lang, wala itong katumbas na kahit isang sentimo. Gumamit lang ako ng mahalagang prop. Sa aktwal na laban, si Elder Gu ang pinakamagaling. Hindi naman malaking bagay yan, dapat na tayong umalis sa lalong madaling panahon.
Hindi matatag ang sikretong kaharian, maaari itong gumuho anumang oras. Makatwiran naman yan. May paraan ka ba para makaalis? Hindi lubos na naniwala si Toby sa mga sinabi ni Terence, ngunit nagpasya siyang sundan ang usapan at mag-isip ng paraan upang umalis. Hindi ko alam. Hindi ako pamilyar sa lihim na kaharian. Hanapin muna natin si Kuya Holmes. Baka may paraan siya. Tutal, si Yuntian ang nagutos kay Terence na pumunta sa lihim na kaharian upang hanapin ang damong may peklat sa langit. Tiyak na may daan palabas, kung hindi, ano pa ang saysay ng paghahanap ng damo. Dahil doon, hindi namamalayang nailabas ni Terence ang kanyang spirit sense. Laking gulat niya, matapos mawala ang suprisayo ng lihim na kaharian, tila bumalik sa normal ang kanyang spirit sense. Para si Terence na isang bulag na nakakita ng liwanag nang makita niya ang mga anyong buhay sa kanyang espiritu. Tumango si Toby at walang pakialam na sumagot, malawak ang lihim na kaharian na ito. Hindi madaling mahanap si Pangulong Holmes. Hindi ito madali para kay Toby ngunit hindi rin naman mahirap para kay Terence. Mayroon siyang daan-daang clone na nakakalat, at mas mahusay na makahanap ng makakasama. Pero ayaw ni Terence na malaman ni Toby ang tungkol sa kanya, kaya nagtanong siya, sayang lang ang oras natin kung magkasama tayong maghanap. Bakit hindi na lang tayo maghanap ng magkahiwalay at pagkatapos ay magkasundo na magkita rito? Sige, gawin natin yan. Ayaw ding sumama ni Toby kay Terence, nakakagulat ang eksena kung saan pinatay ni Terence ang vice-leader, at natatakot siyang baka patayin din ito ni Terence, dito ako pupunta. Mahanap man natin si Pangulong Holmes o hindi, magkikita tayo rito sa loob ng 24 na oras. Tumango si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay bago umalis, sige. Aalis muna ako. Hindi masisisi si Terence sa pagmamadali, may natuklasan ang kanyang clone, at kailangan niya itong kumpirmahin gamit ang kanyang totoong katawan. Sa daan, sunod-sunod na bumalik ang mga clone ni Terence, at pinatay ang lahat ng mga assassin ng Hidden Death Sect na nakapaligid sa kanya. Tutal, hindi na naging kapaki-pakinabang ang mga mata ng clone matapos makahanap ng mga buhay na bagay ang kanyang spirit sense. Sa sandaling ito, napansin din ni Terence si Yuntian. Nasa direksyon siya ng kanilang pupuntahan, hindi kalayuan sa kanilang destinasyon. Pinabilis ni Terence ang kanyang lightning escape sa pinakamataas nitong bilis, at inabot siya ng halos 1 oras bago narating ang nakatagong lugar kung saan natagpuan ng clone ang problema. Mga pagbabago-bago sa espasyo, at ang aura na ito. Walang pagkakamali, ito ang buto ng Blood Spirit Demon Flower. Naramdaman ito ni Terence at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang nakita niya ay isang maliit na palanggana na may malaking malalim na hukay sa gitna. Nagkalat ang lupa at graba sa lahat ng dako. Halatang binaligtad lang ito. Magulo rin ang nakapalibot na lugar, pero marami pa ring natitirang mga espiritual na halaman. Lumiwanag ang mga mata ni Terence, nakuha na niya ang jackpot. Nang itanim ang Blood Spirit Demonic Flower, hindi nito talaga nalipol ang lahat ng mga espiritual na halaman sa paligid. Kung iisipin, marahil dahil hindi kumpleto ang altar kaya ang Blood Spirit Demon Flower Seed na nagmamadaling tinawag ay walang oras para tanggayin ang mga nakapalibot na spiritual herbs. 6,932. Tumakbo si Terence patungo sa mga natitirang halaman, umaasang may natitira pang kaunting peklat sa langit. Iyon ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita, mabibigo siya kung wala ni isa. Kahit na hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanya ang malalangit na peklat na damo ngayon, kakailanganin niya pa rin ito sa hinaharap. Isa pa, kahit hindi ko ito gamitin ngayon, magagamit ko pa rin ito para ipagpalit sa isang bagay. Ha! Iniisip ito ni Terence nang maisip niya sa kanyang pagkagulat na hindi niya mapipigilan ang kanyang swerte. Langit na peklat na damo. At hindi lang isa o dalawa. Sa magaspang na tingin, nasa 40 hanggang 50 sila. Bukod doon, marami pang ibang mga halamang gamot na kapantay ng Sky Scar Herb, malaki ang ani ni Terence sa pagkakataong ito. Sa isang iglap, naging masipag na hardinero si Terence at hinukay ang lahat ng mga halamang gamot sa paligid niya. Kumuha pa siya ng malaking lupa at itinanim ito sa espasyo ng Jade. Ang mga mahahalagang espiritual na halamang ito ay pawang nakaugat sa espasyo ng Jade, at ang espiritual na chi sa espasyo ay sagana, kaya't maaari silang patuloy na lumago. Maya-maya, wala nang kahit isang halaman sa paligid ng basin, at sa wakas ay tumigil na si Terence.
Gayunpaman, kahit nasagana ang ani ni Terence sa pagkakataong ito, mula sa nakapalibot na sitwasyon, 5 hanggang 6% na lamang ng mga halaman ang natira. Sayang ang regalo ng Diyos na walisin pa ang mas marami. Pagkatapos bumantong hininga, mabilis na umalis si Terence at nagtungo sa direksyon ni Yuntian. Kapatid na Holmes, pinaghanap mo ako. Nakita ni Terence si Yuntian at mainit niya itong tinanggap, nakilala ko na si Toby yan. Napagkasunduan nating magkita tayo kapag nahanap ka na namin. Kuya Linford. Mabuti naman at nakita kita. Ayos lang ako, pero nag-aalala lang ako sa'yo. Tumawa si Yuntian habang tinatapik ang balikat ni Terence sa isang palakaibigang paraan, ayos lang din si Elder Gu. Ang galing niya. May nakasalubong ka bang mga assassin mula sa Hidden Death Sect? Hindi lang yan, marami na rin akong nakasalubong na mga yan. Pero, naranasan ko na silang lahat. Hindi na nagdetalye pa si Terence, pero direktang nagtanong, kapatid na Holmes, paano tayo aalis sa lihim na kaharian? May plano ka ba? Pag-usapan natin ito ng detalyado pagkatapos nating magkita ni Elder Gu. Bahagyang nag-aalala ang mukha ni Yuntian. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Lil Bro Linford, napansin mo ba yan? Sa lihim na kaharian, si Yuntian ang higit na nag-aalala tungkol sa makalangit na peklat na damo. Matagal na niya itong hinahanap, ngunit wala pa rin siyang makita. Ngayong nakita na niya si Terence, sa kanya na lang niya ibinaling ang lahat ng kanyang pag-asa. Nahanap ko na nga. Pag-uusapan natin yan pagkalabas natin. Tumanggaw si Terence, ngunit gusto niyang malaman kung paano makakalabas pa. Nag-aalala si Yuntian tungkol sa peklat ng daw sa langit, ngunit hindi. Ngayong pinananatili siya ni Yuntian sa kaba, natural lang na sumama na lang siya. Siyempre, hindi susuko si Terence kahit isa o dalawa lang ang makuha niya. Magkapatid sila ni Yuntian, pero hindi sila ganoon kalapit. Kahit hindi ito kailangan ni Terence para sa kanyang sarili, maraming tao ang maaari niyang pagbigyan nito. Masyado pang maaga para gawin ito ni Yuntian. Mabuti na lang at maraming damong parang peklat ng langit ang natira sa palanggana, kaya hindi mahalaga kung ibigay niya ang isa. Ang galing naman. Kuya Linford, isa ka talagang lucky star. Agad na lumiwanag ang mukha ni Yuntian. Sa sobrang tuwa niya ay halos mapatalon siya. Hindi niya namamalayang ikinuyong niya ang kanyang mga kamay, huwag kang mag-alala, Lil Bro Linford, hindi kita hahayaang magdusa. Magkapatid tayo, ano ang punto ng pagsasabi mo niyan? Kumaway si Terence ng kamay, umakto ng mapagbigay habang itinuturo ang 12 estudyanteng nagtitipon sa di kalayuan. Masyadong maraming tao ngayon. Mag-usap tayo pagkatapos nating umalis sa lihim na kaharian. Ito ang mga estudyanteng kinuha ni Yuntian. Tutal, siya naman ang dahilan kung bakit nangyari ito. Bilang Pangulo ng Alliance of Schools ng Mystic Sea Region, magandang bagay na makabalik ang ilang tao. Tama si Brother Linford, hanapin muna natin si Elder Tobian at pag-usapan natin ang lihim na kaharian na ito habang nasa daan. Naroon pa rin ang lakas at paningin ni Yuntian. Kahit na kinakain niya ito, mabilis niya itong isinantabi, Kuya Linford, sa tingin mo ba ay hindi masyadong matatag ang espasyo sa lihim na lupang ito? Tama, maaari itong gumuho anumang oras. Kaya nga kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon. Habang nag-uusap ang dalawa, pinabalik nila ang mga estudyante. Napakaraming tao sa pagkakataong ito, kaya hindi magamit ni Terence ang kanyang kilos na parang kidlat. Nang marating nila ang lugar, halos oras na para makilala niya si Tobian. Hindi nagtagal, bumalik si Tobian sa tamang oras. Nag-usap pa silang tatlo ng ilang sandali bago sila bumalik sa lihim na kaharian. Pangulong Holmes, mayroong hindi inaasahang pangyayari sa mahiwagang kaharian at hindi tayo dapat magtagal dito. May paraan ka ba para umalis? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Tobian at direktang nagtanong, sa lahat ng naroon, si Pangulong Holmes lang ang may kaunting kaalaman tungkol sa mga mistikong kaharian. Sana ay makapag-isip ka ng artikulo sa lalong madaling panahon. Elder Gu, maaaring hindi mo ito alam, pero wala akong mas alam tungkol sa misteryosong kaharian kaysa sa iyo. Kung normal lang ang lahat, may mga paraan sana, pero ngayon. Sandali na tumigil si Yuntian, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng magawa, karaniwan, umaalis kami sa paraan ng aming pagpasok. Gayunpaman, ang paraan ng aming pagpasok ay lubhang kakaiba, at wala akong magagawa tungkol dito.
Kapatid na Holmes, sabihin mo sa akin kung paano umalis sa normal na sitwasyon. Direktang tanong ni Terence. Walang itinago si Yuntian sa pagkakataong ito, sa normal na sitwasyon, kailangan pumasok sa lihim na kaharian mula sa pasukan kapag bukas ito. Kapag umalis, kailangan bumalik sa pinanggalingan nila. Hanggat hindi nilalabag ang mga patakaran ng lihim na kaharian, walang anumang panganib na magaganap. Sa orihinal niyang plano, mag-isang papasok si Terence sa lihim na lugar mula sa pasukan para hanapin ang peklat ng damo sa langit, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Bumantong hininga si Terence. Tila ayaw sabihin ni Yuntian, pero hindi niya talaga alam. Hindi siya masisisi ni Terence. Pangulong Holmes, nakakasiguro ka ba kung saan ang pasukan at labasan sa normal na sitwasyon? Baka mahanap natin ang lugar na ito at makaalis na tayo. Nagmamadaling sabi ni Tobian. Elder Gu, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng pasukan. Ibinuko ni Yuntian ang kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa loob ng lihim na kaharian. Kung papasok tayo mula sa pasukan, magkakaroon ng mga coordinate. Sa kasamaang palad, hindi natin alam kung nasaan tayo ngayon. Paano natin matutukoy ang lokasyon ng labasan? Natigilan si Tobian. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya, kaya wala nang ibang paraan. O pwede tayong pumunta at hulihin ang ilang assassin mula sa Hidden Death Sect. Dapat ay may solusyon sa sitwasyong nilikha nila. Hindi napigilan ni Tobian na magreklamo, kung alam ko lang ng mas maaga, baka may ilan pa akong natira. Lahat ng mga mamamatay tao sa paligid ay napatay na. Saan ko sila mahahanap sa ganoong kaikling panahon? Sa tingin ko, hindi natin maaasahan ang mga tao mula sa Hidden Death Sect. Kung alam lang nila kung paano makalabas, malamang nauna na silang lumabas. Kung nahuli natin sila, malamang wala silang alam. Umiling si Yuntian at sinabing. Tumangala siya sa espasyong bitek na lumitaw sa kalangitan. 6,933. Hindi nagsita si Terence dahil walang mali sa sinabi ni Yuntian. Gumugol ng napakaraming pagsisikap ang Hidden Death Sect para makapasok sa Secret Realm sa pag-asang makuha ang Blood Spirit Demon Flower Seed at pagkatapos ay gamitin ito para makaalis. Ang buong Secret Realm ay nasa ilalim ng kontrol ng Blood Spirit Demon Flower Seed, at dahil kontrolado ng Blood Spirit Demon Flower Seed ang mga ito, natural na walang hadlang sa pagpasok at pag-alis. Sa kasamaang palad, ang buto ng Blood Spirit Demon Flower ay naging sustansya para sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng Lotus. At para sa Yuan Spirit Body ni Terence. Sa madaling salita, ang hindi inaasahang pangyayari sa lihim na kaharian ay dahil natalo sila sa pagsugpo sa espiritu ng dugo na si Demon Flower. Sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataong umalis kung gagamit tayo ng karahasan para basagin ang hadlang sa espasyo? Nag-isip sandali si Yuntian bago sinabing, tutal, kapag nawasak na ang espasyo, mahirap na para sa atin ang makatakas sa kamatayan. Mas mabuting sumugal na lang. Siguro may pagkakataon pa tayong mabuhay. Hindi nagsalita si Tobian, ngunit tiningnan din niya ang mga puwang na may nag-iisip na ekspresyon. Sa mga taong naroroon, sina Yuntian at Tobian ang pinakamakapangyarihan. Kaya, kung magbubukas sila ng isang butas, sila ang may pinakamataas na tsansa na mabuhay. Kung tungkol naman sa ibang mga estudyante, karamihan sa kanila ay mamamatay, ngunit kung ikukumpara, si Tobian ay walang pakialam sa kanilang buhay. Iyon ay isang bagay na dapat isaalang-alang ni Yuntian. Nakakagulat ang lakas ng batang walang hiya na Terence, pero nandoon naman ang antas ng lakas niya. Malamang mamamatay din siya kasama nito, mabuti na lang. Pakiramdam ni Tobian ay kaya niyang sumugal. Gayunpaman, hindi alam ni Tobian na si Terence ay nasa kanyang anyong espiritong Yuan. Hanggat ang Bacana ay hindi ang uri ng marahas na kaguluhan sa espasyo na maaaring pumutol sa isang espiritong Yuan, hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya. Kung ang space crack ay parang wormhole, madali lang mapapatay ni Terence si Tobian. Bagamat masamang plano ito, wala nang ibang paraan. Ito lang ang tanging paraan. Nakapagdesisyon na si Tobian at agad na nagseryoso. Bahagya siyang tumango, tunay ngang isa si Pangulong Holmes na natatanging tao sa kanyang henerasyon. Nagawa niyang makahanap ng paraan para sa atin sa isang desperadong sitwasyon. Ang tinutukoy ni Tobian na Kami, ay si Yuntian at siya lang.
Lahat ng iba, kasama na si Terence, ay itinuturing ng patay ni Tobian. Iyon ay dahil kapag ang puwang ay nabuksan ng sapilitin, makakadaan sila rito ng maayos, ngunit kung hindi nila magagawa, mamamatay sila ng walang libingan. At ang mga patuloy na nanatili sa mystical na kaharian ay halos patay na. Matapos maisakatuparan ang planong ito, ang pagbagsak ng lihim na kaharian ay isang pindot lang ng mga daliri. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Dahil sa sumpang ito, mas malalim ang pagkakaintindi niya sa kalawakan kaysa kina Tobian at Yuntian. Natural lang, alam niya ang panganib. Gayunpaman, tama si Tobian. Ito lamang ang paraan upang mabuhay. Gayunpaman, ang taong may pinakamataas na posibilidad na makatakas ay si Terence mismo. Ang sinabi ni Kuya Holmes ay maaaring ang tanging pagkakataon natin. Hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Mahiwagang ngumiti si Terence. Siya nga pala, may kaalaman ako tungkol sa mga array. Kaya kung mag-set up ng array para mapataas ang stability ng space channel. Gayunpaman, ang mga materyales para sa array. Alam ba talaga ni Kuya Linford ang tungkol sa mga space formation? Ang taas talaga ng mga naabot mo sa array daw, talagang may panibagong respeto sa'yo ang kuya mong ito. Tuwang-tuwa si Yuntian. Kung nagsasabi ng totoo si Terence, tataas ng malaki ang antas ng tagumpay. Sa sitwasyon ng buhay at kamatayan, kahit maliit na pagtaas lang sa antas ng tagumpay ay mahalaga, anong mga materyales ang kailangan mo. May ilan si Kuya, magagamit mo lahat ng gusto mo. Dapat mayroon din si Elder Gu, di ba? Ilabas mo na. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tobian. Medyo nag-aalangan siya sa pagbibigay kay Terence, pero may kinalaman ito sa buhay niya, kaya kinurot na lang niya ang ilong niya at tinanggap ito. Pareho silang mga duke. Kahit hindi sila masyadong nakikibahagi sa mga array, hindi naman sila nagkulang sa magagandang bagay, lalo na sa mga spiritual crystal. Ang layunin ni Terence ay pagnakawan ng lugar, ngunit ang pangunahing target niya ay si Tobian pa rin. Kung tungkol naman kay Yuntian, wala siyang pakialam dito. Terence, alam mo ba talaga kung paano bumuo ng space formation? Seryosong bagay ito, kaya huwag kang magyabang. Binawi ni Tobian ang kanyang walang laman na storage bag, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi mo kaya ihanda ang pormasayon, hindi kita basta-basta palalayasin. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ng husto ang mga gamit ni Elder Gu at hindi ko sasayangin ang mga pinaghirapan mo. Itinago ni Terence ang mga gamit, nasiyahan. Ang pakiramdam ng pagnanakaw kay Tobian ay hindi mas mababa kaysa sa kagalakan ng pagkuha ng maraming elixir. Lalo na nang makita niya ang sakit ng puso ni Tobian, mas lalo siyang natuwa. Huwag kang mag-alala, Lil Bro Linford. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Tinapik ni Yuntian ang balikat ni Terence at sinabing, kahit na walang silbi ang hanay na ito, paprotektahan kita mula sa puwang. Sa paningin ni Yuntian, medyo mababa nga ang antas ng lakas ni Terence. Gaano man kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi nito matatakpan ang kahinaang ito. Kaya mayroon na siyang plano, at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kaligtasan ni Terence. Tutal, ang peklat ng langit ay nasa kamay pa rin ni Terence, at ang pildores ng kawalan ay kailangang gawin ni Terence. Maliban na lang kung nasa panganib ang buhay ni Yuntian, paprotektahan niya si Terence kahit na malubha ang kanyang pinsala. Maraming salamat, Kuya Holmes. Gayunpaman, hindi naman ako ganoon kaina. Casual na sabi ni Terence. Hindi binanggit ni na Yuntian at ng iba pa ang mga estudyanteng kanilang kinuha. Kung maaari, gusto sana silang ibalik ni Yuntian, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niya. Kahit buksan ang spatial tunnel, para lang iyon sa kanilang tatlo. Hindi mabubuhay ang iba pang mga estudyante ng Profound. Mabuti na lang at maliit na bahagi lamang ng mga estudyante ang nasa loob ng sikretong eroplano. Karamihan sa mga estudyante ay nasa labas at naka-evacuate na bago pa man bumukas ang sikretong eroplano. Sabihin mo sa akin, itatayo mo muna ba ang pormasayon, o dapat ba muna nating buksan ang espasyo? Sumanghel si Tobian. Gusto niya lang umalis sa lalong madaling panahon. Ako muna ang gagawa ng pormasayon. Hindi pinansin ni Terence si Tobian at tumangala sa bitek sa kalangitan. Kumuha siya ng watawat ng pormasayon at sinimulang iwinagayway ito, kapag tapos na ako, bibigyan ko kayo ng senyales.
Sa oras na iyon, maaari na kayong magtulungan para magbukas ng puwang. Sumagot si Yuntian at tiningnan ang pormasayon ni Terence ng may kuryosidad. Sa kasamaang palad, ang mga bandila ng pormasayon ay naglaho ng walang bakas matapos itong lumapag sa lupa. Sa isang iglap, isang malayang lugar ang nabuo. Alam na ni Tobian na si Terence ay isang dalubhasa sa mga pormasayon. Sumanghal lamang siya ng malamig at tumabi ng walang sinasabi. Sa sumunod na sandali, gumalaw ang katawan ni Terence at pumasok sa pormasayon. Ang sumunod na pormasayon ay kinasasangkutan ng mga spatial scale, at ayaw ni Terence na makita siya nila, kaya nagtayo muna siya ng isang stealth formation. Walang sinabi si Yuntian, at hindi rin makapagsalita si Tobian, pero minumura niya si Terence sa puso niya. Maya-maya, sinabi ni Terence, "Sige, maaari na tayong magsimula." Handa nang umalis sina Yuntian at Tobian. Pagkarinig sa utos ni Terence, agad nilang pinaganya ang lahat ng kanilang tunay na chi at ipinakita ang kanilang pinakamalakas na aura. Ang mga hinang bitek sa espasyo ay lalong naging halata sa kanilang aura. Pagkatapos, nagsanib puwersa silang dalawa upang gamitin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng buong lakas sa bitek, agad na pinunit ang isang madilim na puwang sa marupok na harang ng lihim na kaharian. 6,934. Ngayon na. Sumugod kayo. Patong-patong na binuka ni Terence ang kanyang mga kaliskis sa espasyo, na bumuo ng parang lagusan na pananggalang sa puwang. "Bilisan mo, hindi na ako makakatagal pa." Seryoso ang dating ng mukha ni Tobian. Gusto niyang sumugod agad, pero nag-aalala siyang baka subukan ni Terence ang pagkakataong ito para lokohin siya. Napadako ang tingin niya kay Yuntian, umaasang si Yuntian ang unang lalaban. Sa kabilang banda, si Yuntian ay masyadong nakatutok sa pagsama kay Terence kaya hindi niya napansin ang tingin sa mga mata ni Tobian. "Lil Bro Linford, nasaan ka? Terence, sabay na tayo." Balisa si Yuntian. Hindi niya makita si Terence sa pormasayon, kaya umaasa na lang siya na makakalabas si Terence ng mag-isa. Kapatid na Holmes, tara na. Walang pakialam si Terence kung aalis si Tobian o hindi. Nagmadali siyang pumunta sa puwang at kumaway kay Yuntian, "Wala na tayong masyadong oras, huwag mong sayangin." Sumugod si Yuntian sa gilid ni Terence at pinaikot ang kanyang chi, pinoprotektahan si Terence. Hindi niya alam na hindi pala kailangan ni Terence ng ganitong uri ng proteksyon. Sa usapin ng kaligtasan, si Terence ang pinakaligtas sa buong puwang. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Tobian na mag-atubili. Agad siyang sumunod at sumugod sa espasyo. Kung mahuhuli siya ng husto, sino ang mag-aakala na mahuhulog siyang muli sa patibong ng batang iyon? Nahulaan ni Terence ang nasa isip ni Tobian, ngunit ayaw niyang pakialaman ang matanda. Kung hindi lang dahil sa mahirap kontrolin ang espasyo, hindi magiging imposible para sa kanya na patayin ang lumang lampara. "Hintayin mo kami, gusto na rin naming umalis." Sugod. Sundan sila. Nang makita ng mga estudyanteng malapit sa kanila ang pag-alis ng tatlong maestro, nagsigawan silang lahat at lumipad pataas, sinusubukang pumasok sa puwang. Gayunpaman, nang papalapit na sila sa madilim na butas, sila ay dinurog ng kapangyarihang pangkalawakan na kumalat sa lahat ng direksyon. Kahit na may lawak na espasyo, mas mapapataas pa nito ang kaligtasan ng daanan. Para sa mga estudyanteng nasa mahiwagang yugto ng pag-akyat, kung hindi man lang nila magagarantiya ang kanilang sariling kaligtasan, ano pa ang silbi ng kaligtasan ng daanan? Mapanganib ang buong proseso, ngunit natapos ito sa isang kisap mata. Ligtas silang tatlo sa dakilang latian. Parang pamilyar silang tatlo nang makita nila ang makapal na usok. "Nakabalik na ako. Gumana naman talaga." Binawi ni Yuntian ang tunay na chi sa kanyang katawan at hindi napigil ang bumantong hininga, "Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang biyaheng ito papunta sa sekretong eroplano. Mabuti na lang at ayos ka lang, Lil Bro Linford." Itinuturing itong isang nakakatakot ngunit hindi naman mapanganib. Casual na ngumiti si Terence, ngunit medyo mahina ang kanyang kamalayan. Hindi na niya mapigilan. Nagamit na niya ang spatial scale sa spatial gap dati, na siyang sumobra sa kanyang divine sense. Kung hindi dahil sa tulong ng molditang iyon, tiyak na hindi niya ito makakayanan.
Mabuti na lang at malapit nang mawala ang kahinaang ito at hindi nito maapektuhan ang kanyang Yuan spirit body. Nakahinga ng maluwag si Terence. Maswerte tayo ngayon, pero Terence, tandaan mo na ginagawa ko lang ito para tulungan ka. Handa nang makipag-ayos si Tobian kay Terence matapos itong makatakas sa panganib. Hindi niya kayang tuparin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kahit papaano, kailangan niyang may utang na loob kay Terence. Elder Gu, anong kinalaman nito kay Kuya Linford? Sa simula pa lang, usapin ito ng Panginoon, at lahat ay sinusubukang tulungan ang Panginoong ito. Sige, may utang na loob sa iyo ang Panginoong ito. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Yuntian. Mukhang maganda ang mood niya. Hindi naman kalabisan na nasa ganoon siyang magandang mood. Nakamit na niya ang kanyang layunin, nahanap na niya ang peklat ng langit, ang mga elite ng Hidden Death Sect ay nakulong sa Great Swamp, at higit sa lahat, ligtas at maayos si Terence. Maaayos niya ang Void Pill ng mapayapa pagbalik niya. Mukhang makakabalik na siya sa sea area na sakop ng Earth class sa lalong madaling panahon. Talagang mabait si Pangulong Holmes sa batang ito ni Terence. Terence, kailangan mong gumanti kay Pangulong Holmes. Nagpasalamat si Tobian kay Yuntian gamit ang mga nakakuyom na kamay bago bumaling kay Terence, bagamat may utang na loob si Pangulong Holmes sa matandang ito sa pagtulong sa iyo, umaasa ang matandang ito na maaalala mo rin ang kabutihan ng matandang ito. Hehe. Elder Gu, hindi mo kailangang mag-alala. Natural lang nagagantihan ko si Kuya Holmes. Kung tungkol naman kay Elder Gu, natural lang na tretuhin kita sa parehong paraan ng pagtrato mo sa akin. Kumunat ang noo ni Terence, walang emosyon. Ngayong tapos ng bagay na ito, tara na at sumama na tayo sa pangunahing puwersa sa lalong madaling panahon. Dapat ay nasa labas pa rin ng lawa ng Arken sina Yifan at ang mga tao mula sa paaralan ng Feiyang, at gustong siguraduhin ni Terence na ligtas na nakatakas ang mga taong pinapahalagahan niya. Tutal, mayroon pa ring ilang mga tao na nahikayat na mapunta sa lihim na kaharian, tulad ng mga bihag mula sa Leonard. Sa kaisipang iyon, biglang naalala ni Terence ang matandang lalaking nasa lihim na kaharian. Ang gago na ito ay unang pumunta sa Hidden Death Sect, pagkatapos ay gusto niyang pumunta sa Green Shirt number 2. Sa huling sandali, nakatakas sila sa kuweba kasama ang mga tao mula sa Hidden Death Sect at naglaho. Hindi niya alam kung patay na sila o hindi. Gayunpaman, maliban kung makahanap din sila ng paraan para makaalis, mamamatay sila ng walang duda. Ang mabuhay o mamatay ay nakasalalay sa kanilang swerte. Pagkatapos umalis sa lawa ng Arken, mabilis na natagpuan ng tatlo ang iba pa. Walang duda sa kakayahan ni Yifan. Ang mga hindi nakapasok sa lihim na kaharian ay nagtipon-tipon. Nabilang na ni Yifan ang bilang ng mga tao noon. Ang mga hindi pa nakakabalik hanggang ngayon ay maituturing ng patay. Karamihan sa mga taong iyon ay ang mga nakalusot sa kanila, at ang kabuoang bilang ng mga namatay ay humigit kumulang 500. Wala namang pakialam si Terence, dahil wala naman siyang kakilala mula sa mga estudyante o sa mga estudyante. Natural na sina Yuntian at Yifan ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Sumakay na ang lahat sa kani-kanilang mga lumilipad na espiritual na hayop at bumalik na. Pagkatapos bumalik sa College Alliance, hindi na makapaghintay si Yuntian na dalhin si Terence sa kanyang tirahan dahil hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Lil Bro Linford, umaasa na talaga sa'yo si Kuya ngayon. Inanyayahan ni Yuntian si Terence na umupo at pinagtimpla ito ng tsaa, sa ilalim ng napakahirap na sitwasyon, nagawa pa ring mahanap ni Kuya Linford ang parang langit na peklat ng damo. Talagang kahanga-hanga ka, hindi alam ni Kuya kung paano ka pupurihin. Napakagalang ni Kuya Holmes. Paano maihahambing ang isang simpleng peklat na damo sa nagawa mo para sa nakababatang kapatid na ito? Ngumiti si Terence habang kumukuha ng Sky Scar Grass at iniabot ito. Ang pinakamahalaga ay nalipol na ang lahat ng mga elite ng Hidden Death Sect. Maganda ang mga salita ni Terence, at nasiyahan si Yuntian. Mabuti na lang at hindi niya naramdaman na may utang na loob siya kay Terence. Napatalon sa gulat si Yuntian nang makita niyang inaabot ni Terence ang halamang gamot sa kanya. Paano niya nagagawang kunin ang ganito kaalagang bagay gamit lamang ang kanyang mga kamay? Magkapatid tayo, huwag na nating pag-usapan ang mga formalidad. Itatago ko ang lahat sa puso ko. Magalang na nagsalita si Yuntian, ngunit mabilis niyang kinuha ang isang magandang kahon ng jade.
Same time niyang tinanggap ang malalangit na peklat na damo at itinago ito sa kahon ng jade. Sa katunayan, hindi alam ni Yuntian ang tungkol sa espasyo ni Terence para sa jade. Kahit gaano pa kaganda ang isang jade box, hindi kayang iimbak ng kasing husay ng espasyo ni Terence ang Sky Scar Grass. 6,935. Tama ka. Hindi na kailangan ng ganyang kagalang-galang na salita sa ating magkapatid. Sandali na tumigil si Terence bago binago ang usapan, marami na tayong nawalang estudyante sa assessment na ito. Paano natin itutuloy ang pagpili? Hindi ang pagkawala ng mga estudyante ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang paraan upang maipagpatuloy ang pagpili. Bagamat mahigit 500 katao ang namatay, wala ito kumpara sa kabuoang bilang ng mga kandidato noong taon ng recruitment. Imposibleng makapasa ang lahat sa pagtatasa. Kaya naman, naisip ni Terence na kumuha ng impormasyon para kina Lillian at Rowell. Hindi naman ganoon kahirap. Noong una ay plano naming gamitin ang pagpatay sa mga assassin ng Hidden DeathSec para kalkulahin ang score. Gayunpaman, lahat ng assassin na pumatay sa mga assassin ng Hidden DeathSec ay nullipol. Kaya naman, maaari lamang tayong magpatuloy ayon sa orihinal na plano. Itinago ni Yuntian ang kahon ng jade ng may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at sinabing, ano ang maimumungkahi mo, Lil Bro Linford? Maaari mo akong sabihan tungkol dito. Dati, plano niyang tapusin ang pagpili sa lalong madaling panahon upang makatipid siya ng mas maraming oras sa paghahanap ng damong peklat sa langit sa lihim na kaharian. Gayunpaman, ngayong nakuha na niya ang damong peklat sa langit, hindi na kailangang madaliin ang pagpili. Sa totoo lang, matapos makuha ang Sky Scar Grass, ayaw nang manatili ni Yuntian dito para pamunuan ang pagpili. Tutal, ang pagpili lang naman ng dilaw na rehiyon ang kailangan. Hindi naman siya masyadong interesado. Kung hindi dahil kay Terence, baka nakabalik na si Yuntian sa dagat ng Mystic Class. Isang pagtatasa pa lang ang nakilahok ko, kaya wala akong anumang mungkahi. Gusto sanang magbigay ng mungkahi si Terence, pero hindi niya magawang sabihin ng malakas. Nagtatanong lang ako. Siya nga pala, may balita ka ba tungkol sa napakagandang lambak? Tungkol nga sa napakagandang lambak, sinabi ninyo ni Ivan na magpapadala kayo ng mga tao sa dagat para hanapin ang mga misteryosong taong iyon, hindi ba? Tanong ni Yuntian. Oo. Ginagawa na ito, at nakipag-ugnayan na si Kuya Fuller sa Yellow Class Sea Route Management Association, at malapit na silang magpadala ng mga tao sa karagatan. Hindi inaasahan ni Terence na si Yuntian ay magiging ganito katalino. Mukhang magiging kaaya-aya ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Dahil ganoon nga, hayaan na nating pumunta ang mga estudyante sa dagat at maghanap ng isang takdang lugar sa dagat para sa unang round ng pagpili. Itakda ang misyon bilang isang espesyal na produkto ng isang takdang lugar sa dagat at mangalap ng impormasyon habang ginagawa ninyo ito. Hinawakan ni Yuntian ang kanyang baba at nagsimulang magtakda ng mga patakaran, kung makakakuha ka ng mga espesyal na produkto sa loob ng itinakdang oras, makakakuha ka ng basic score. Kung makakakuha ka ng kapaki-pakinabang na impormasyon, makakakuha ka ng karagdagang reward points. Kung impormasyon lang ang hinihingi nila, malamang wala sanang panganib. Siyempre, wala namang pakialam si Yuntian kung may ilan sa kanila ang mamatay. Kailangan lang niyang siguraduhin na mapapanatili ang normal na bilang ng mga estudyante. Malupit ang landas ng paglilinang. Hindi na matindaan ni Yuntian kung ilang tao ang kanyang napag-iba upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang mga dating kasama niya ay namatay o nasugatan, at kakaunti sa kanila ang nakaligtas hanggang sa huli. Habang nag-uusap sina Terence at Yuntian, nasa labas si Ivan, nagtatanong kung paano sila makakausap. Dahil kay Terence, itinuring din ni Yuntian si Ivan bilang isang mapagkakatiwalaang nasasakupan, kaya agad niya itong pinapasok. Binabati ng nasasakupan mo ang presidente, Kuya Linford. Sana hindi kita naistorbo sa pagmamadali mo. Magalang na ikinuyom ni Ivan ang kanyang mga kamay. Alam niya ang kanyang lugar sa harap ni Yuntian. Ivan, hindi mo kailangang magpigil ng ganyan. Pamilya natin lahat, kaya magpahinga ka na. Ngumiti si Yuntian ng mainit at pinaupo si Ivan.
Pagkatapos, sinabi niya, pinag-uusapan lang namin ni Terence ang proseso ng pagpili, dumating ka sa tamang oras. Siya nga pala, bakit mo ako hinahanap? Ganito kasi. Naayos na ang listahan ng mga nasawi mula sa paglalakbay papunta sa Great Lake. Nandito ako para tanungin ng Pangulo kung paano mababayaran at mabibigyan ng kompensasyon ang mga estudyanteng ito. Kumuha si Ivan ng isang libro at iniabot ito kay Yoon Tian gamit ang dalawang kamay. Tungkol naman sa recruitment, makikinig ang nasasakupan na ito sa mga tagubilin ng presidente. Teritoryo mo ang Golden Sea Area, kaya ikaw ang bahala sa kabayaran. Naniniwala akong magagawa mo ito ng maayos. Tungkol naman sa pondo, maaari kang mag-apply para dito mula sa Mystic Sea Area. Hindi kinuha ni Yoon Tian ang libro at itinulak ito pabalik, kinausap ko lang si Kuya Linford tungkol sa pagpunta sa dagat para maghanap ng mga clue, at gusto kong ayusin ang preliminary round ng ganito. Ipinaliwanag ni Yoon Tian ang plano nila ni Terence, na gamitin ang mga taong ito para makahanap ng mga pahiwatig. Ganito pala. Iniisip ng nasasakupang ito na magagawa ang planong ito. Kahit na nakapagtipon na tayo ng isang grupo ng mga tao, sa pagdaragdag ng mga estudyanteng kalahok sa pagpili, mas magiging epektibo ang lahat. Agad na sumang-ayon si Ivan ng nakangiti. Sa katunayan, hanggat mungkahi ito ni Yoon Tian o ni Terence, hindi siya utol dito. Hindi problema ang planong ito. Dahil ganoon nga, pag-usapan natin ang mga detalye ng mga patakaran. Pagkatapos, ipapaalam natin sa ibang partido at ihahanda sila para sa pagpili. Agad na nagdesisyon si Yoon Tian. Hindi pa nga niya nakisali sa proseso ng pakikipag-usap sa iba pang miyembro ng recruitment team. Kapatid na Holmes, kapatid na Fuller, hindi ako sasali sa bagay na ito. Maaari kayong magpatuloy sa pag-uusap. Magpapaalam muna ako. Nagpasya si Terence na kausapin sina Rowell, Lillian, at ang iba pa, kailangan niya silang ipasok sa klase ng Mystic kahit anong mangyari. Gayunpaman, nang paalis na sana siya, narinig ang boses ng matandang si Toby Yan mula sa labas ng patio. Pangulong Holmes, kasama mo ba si Terence? May mga bagay na kailangang pag-usapan ang matandang ito. Haha, nagkataon lang. Kuya Linford, sabi mo aalis ka na. May appointment ka ba kay Elder Gu? Medyo kakaiba ang ngiti ni Yoon Tian. Alam niyang hindi magkasundo sina Terence at Toby Yan. Kung hindi lang sila pareho ng layunin sa lihim na kaharian, baka nagsimula na silang mag-away. Paano nangyari iyon? Isa lamang itong purong pagkakataon. Kumaibot ang mga labi ni Terence, iniisip na baka nababaliw na siya para makipag-date sa matandang hanggal na iyon. Dahil hinahanap ako ni Kuya Go, kakausapin ko siya. Tumanggaw si Yoon Tian, hindi pinapasok si Toby Yan at pinanood lang si Terence na umalis. Nakita ni Terence ang mukha ni Toby Yan sa pintuan, at tila may nangyari talaga sa matanda. Elder Gu, hinahanap mo ba ako? Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras si Terence sa matandang lalaki, sabihin mo na lang. Hindi ito ang lugar para mag-usap, paano kung lumipat tayo sa ibang lugar? Tumingin sa kaliwat kanan si Toby Yan. Kahit walang tao sa paligid, hindi ito isang lihim na lugar tulad ng nasa loob ng silid. Ayos lang. Walang makakarinig sa laman ng usapan natin. Dito na lang tayo. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras si Terence kay Toby Yan. Ikinumpas niyang kanyang kamay at naglagay ng sound barrier. Napakabisi kong tao. Kung ayaw sabihin sa akin ni Elder Gu, maghihiwalay na tayo ng landas. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Toby Yan, at lalong pumangit ang dating mukha niya. Kalimutan mo na yan, kung sinabi mong nandito yan, nandito na yan. Habang sinasabi niya ito, walang malay na tumingin si Toby Yan sa paligid, lalo na sa patio kung saan naroon si Yoon Tian. Gayunpaman, dahil naglagay na si Terence ng soundproof harang, malamang na hindi sila maririnig ni Yoon Tian. Kahit hindi niya harapin si Toby Yan, hindi rin naman niya maaaring hindi harapin si Terence. Terence, pagkatapos natin sa Golden Class C, pwede ka bang sumama sa akin pabalik sa Mountain Sect? Nauutal na sabi ni Toby Yan, at sa pambihirang tono ng negosasyon, sinabi niya, maituturing tayong dalawa na dumaan sa hirap at ginhawa, di ba? Sa tingin ko hindi ito problema. Para sa isang maliit na bagay lang.
6,936. Dahan-dahan lang. Kailan ba tayo magkasamang dumaan sa anumang hirap? Mula simula hanggang katapusan, puro pagtutulungan lang, bawat isa ay kumukuha ng kanilang kailangan, at gusto mo pa rin akong maalala ang inyong kabutihan, paano iyon matatawag na pagbabahagi ng hirap? Malamig na itinuwid siya ni Terence. Napakahina ng boses ng matanda, kaya wala siyang magandang magagawa. Tungkol naman sa pagbabalik mo sa sekta sa bundok. Pasensya na, hindi ako malaya. Lalong dumilim ang mukha ni Tobian, at nagmumuran siya sa puso niya. Ang matigas ang ulong batang ito, tinanggihan niya ito nang hindi man lang naririnig ang mga salita niya. Terence, tapos ka na sa dagat ng mga gininto ang uri, ano ang gagawin mo sa dagat ng mga mistake? Ang pagpunta sa sekta sa bundok ay hindi naman mag-aaksaya ng oras, kaya huwag kang magmadaling tumanggi. Pinigilan ni Tobian ang kanyang galit at pinilit na ngumiti, wala naman talagang sama ng loob sa pagitan natin. Maituturing na kaaya-aya ang kooperasyong ito, kaya maituturing na tayong magkaibigan, di ba? Natawa si Terence sa sarili niya, may nangyari nga talaga kay Tobian, at kailangan niya mismong pumunta roon. Gayunpaman, hindi gaanong nakipag-ugnayan si Terence sa sekta sa bundok, kaya madaling hulaan na naulit ang insidente sa minamahal na apo ni Tobian. Kung hindi, bakit niya iyuko ng matanda ang mukha at sasabihin ang mga bagay na ito? Hindi talaga ako makalapit sa mga kaibigan. Elder Gu, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Makikinig muna ako. Hindi tiyak na sabi ni Terence, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, hindi interesado si Terence na makinig sa kalokohan ni Tobian, ngunit ang malas ng kanyang pinakamamahal na apo ay maaaring ituring na biro. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit gusto kitang pumunta sa sekta sa bundok ay dahil sa nangyari noong nakaraan. Ako si Frank, may mga tao sa sekta sa bundok na hindi naniniwala sa aking patoto at gustong gamitin ito para manggulo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Tobian. Hindi siya natatakot na mapahiya ang sarili niya. Ginawa na niya ang lahat para sa kanya. Nakatanggap lang ako ng balita na may isang tao sa sekta ng bundok ang nagsamantala na sa aking kawalan para manggulo at supulin ako. May kinalaman ba yan sa akin? Tapos na ang kasunduan natin simula nang ibigay ko sa iyo ang testimonya. Magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa kahit gaano karaming pera ang magagastos mo, at gusto mo pa rin ang after-sales service. Sabi ni Terence, iniisip na hindi sila mabubuting tao, mas mabuti pa sana kung pareho na silang patay. At gusto mo akong mag-door-to-door service. Pasensya na, wala akong ganong libreng oras. Terence, huwag kang magmadaling tanggihan ako, pwede mo namang sabihin kung magkano ang gusto mong gastusin, pero ayos lang, paano kung magpalit tayo ulit? Pinaikit ni Tobian ang kanyang mga mata. Dahil hindi gumagana ang relationship card, gagamitin niya ang interest card. Ang magkapareha ay nakatadhana para magtulungan. Maaari tayong magtulungan muli, ano sa palagay mo? Oh, bakit hindi mo sinabi yan kanina? Ang daming kalokohan. Sabihin mo nga sa akin, ano ang mapapala ko sa pagpunta sa sekta sa bundok? Tumaas ang kilay ni Terence, pilit na ngumiti. Linawin ko muna. Kung hindi sapat ang mga benepisyo, hindi mo ako matatanggap. Isa akong Mystic Level 3 Alchemist, at maaari akong kumita ng 10 milyong spiritual crystals bawat minuto. Ahem. Hindi ka naman magiging interesado sa mga ordinaryong bagay. Bakit hindi ko sabihin sa iyo ang isang impormasyon bilang paraan ng pakikipagtawaran? Gustong-gusto sanang magmura ni Tobian, pero pinigilan niya ang kanyang ngiti at sinabing, napakahalaga sa iyo ng impormasyong ito. Gusto mo bang marinig ito? Anong klaseng impormasyon ang napakahalaga? Elder Gu, isa kang marangal na tao, kaya huwag mo lang sabihin na mahalaga ito. Ngumisi si Terence. Isang impormasyon lang. Tulad ng sabi mo, sa katayuan ko, paano ako magsisinungaling sa iyo? Tiyak na napakahalaga nito. Tila may kumpiyansa si Tobian at hinaplos ang kanyang balbas, naniniwala rin ako sa iyong pagkatao, Terence, kaya hindi ako nag-aalala na tatalikuran mo ako pagkatapos marinig ang balita.
Sinimulan niyang pahirapan si Terence, pero habang tumatagal na kumikilos ng ganito si Toby Yan, lalo namang naniniwala si Terence na maaasahan ang balita. Sabihin mo nga sa akin. Kung talagang mahalaga ito, ako mismo ang huhusga. Dahan-daw ang sabi ni Terence, seryoso ang tono. Pero lilinuin ko muna, kung wala itong kwenta, huwag mo na akong isipin pangyayaing sumama sayo. Natural lang. Ngumiti si Toby Yan sa kasiyahan. Basta't pumayag si Terence, magiging madali lang, kung gayon, magiging diretso ako. Bago ako makarating sa dilaw na rehiyon, nakatanggap ako ng balita na nakipag-ugnayan na ang Clearwater School sa maraming paaralan para puntiryahin ang paaralan ng Feyang. Balita lang to. Toby Yan, nagbibiro ka ba? Sino ba ang hindi makakaalam na nakikipagsabuatan ang Clearflow School para manggulo? Nai-report ko na to kay Kuya Holmes. Muntik nang matawa ng malakas si Terence, ano ba to? Isa kang elder ng sekta sa bundok, hindi ba pwedeng tumigil ka na lang sa kalokohan? Kahit man lang pakitaan mo kami ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Dapat ay medyo kuripot ang matandang si Deng. Ginagamit niya ang lumang impormasyong ito para lokohin ako. Mas mabuti pang bigyan niya ako ng ilang kristal. Pero muli, tila nakuha na niya ang lahat ng espiritual na kristal ni Toby Yan sa lihim na kaharian. Hindi nakakapagtaka na wala siyang mailabas na anumang kapaki-pakinabang. Kahit na mayroon pa siyang ilang magagandang bagay, malamang na ang mga iyon ang magiging trump card niya at tiyak na hindi madaling magamit sa kalakalan. Huwag kang mag-alala, siguradong marami pang impormasyon. Mabilis na sinenyasan siya ni Toby Yan na kumalma, masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na natapos na ng Clearflow School ang kanilang alyansa at papunta na ngayon sa paaralan ng Feyang para tanungin sila. Kapag nakabalik ka na sa Mystic Division, sa palagay ko ay wala pa rin ang paaralan doon. Nagbago ang mukha ni Terence. Hindi siya pumasok sa paaralan para mag-aral, pero napakahalaga nito sa kanya. Kabilang sa kanila ang Dean at mga gurong nagmamalasakit sa kanya, pati na rin si Natalie na nagmamalasakit din sa kanya. Kung hindi nagsisinungaling si Toby Yan, seryoso talaga ang bagay na ito. Gayunpaman, talagang maglalakas loob kaya ang Clearflow Academy na gawin ito. Nabaling ang tingin ni Terence at malamig siyang ngumiti, Toby Yan, huwag kang mag-alala. Nasa loob si Brother Holmes. Bakit hindi natin siya puntahan at tanungin para sa kumpirmasyon? Hindi sinabi sa iyo ni Brother Holmes ang impormasyong ito, kaya saan mo nakuha iyon? Hahaha, Terence, kalmado ka talaga, ha? Magiging tapat ako, totoo ang balita, pero kung wala ka sa paaralan ng Feyang, sa Clearflow School at sa iba pang puwersa, walang gagawin sa paaralan ng Feyang. Kung tutuusin, dahil lang yan sa iyo. Hindi man lang nakaramdam ng hiya si Toby Yan, na para bang hindi siya ang nagbitaw ng kalokohan. Maaari mong tanungin si Pangulong Holmes para sa kumpirmasyon. Nagsasabi ako ng totoo. Oo, pero sinabi mo na rin na nagtatalo lang sila. Ano ang saysay ng impormasyong ito para sa akin? Napa-M si Terence, iniisip na sinasayang lang ni Toby Yan ang oras niya, pasensya na, pero sa tingin ko pwede na nating kanselahin ang kasunduan natin. Hindi. Terence, huwag kang mag-alala, hindi pa ako tapos. Ikinumpas ni Toby Yan ang kanyang daliri. Napakakulit ng matandang lalaking ito. Hindi naman pahihirapan ng paaralan ng Clearstream ang mga bagay-bagay para sa paaralan ng Feyang, pero tiyak na pipilitin kanila papunta sa kinaroroonan mo. At hindi naman sekreto ang kinaroroonan mo. Kahit hindi sabihin ng kolehiyo ng Feyang, malamang na may mga taong hahanap ng gulo sa iyo si Yongming sa lalong madaling panahon. 6,937. Kumurap si Terence, posible iyon. Muntik nang makipagtalo ang matandang lalaki mula sa Clearflow School sa Feyang School para lang harapin siya, kaya hindi na nakakapagtaka na habulin niya si Terence hanggang sa Golden Division. Hindi natatakot si Terence kay Yongming, pero ang paghabol sa kanya hanggang sa Golden Class area ay isang problema pa rin. Sigurado akong naiintindihan mo ang mga bentaha at disbentahan nito kahit hindi ko pa ipinapaliwanag. Sa ngayon, ang mga taong pinapahalagahan mo ay nakatalaga na sa student recruitment team ng Feyang College.
Kahit sino na interesado ay masasabi agad na ang ilang estudyanteng may gininto ang uri ay parang alikabok sa paningin ni Yungming. Walang sino man ang magsasabi ng kahit ano para sa kanila. Tumama sa damdamin ni Terence ang mga sinabi ni Toby Yan, paano kung ganito, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon ng libre. Ang totoo, tutulungan mo ako, at tutulungan din kita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence nang hindi binabago ang ekspresyon ng mukha. Halatang halata na sinayang ni Toby Yan ang napakaraming oras sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Ito ang pangunahing punto. Napakasimple lang. Hinanap ka ni Yungming dahil lahat ng sangkot sa espiritual na apoy ng langit at lupa ay namatay, at ikaw lang ang nakaligtas. Kung gayon, tutulungan ka ng matandang ito na ayusin ang bagay na ito. Samahan mo ang matandang ito pabalik sa sekta sa bundok, at magkakaroon tayo ng patas na kasunduan. Tuwang-tuwa si Toby Yan sa kanyang sarili, sigurado siyang sang-ayon si Terence. Kung kaya mo naman, bakit hindi ni Kuya Holmes? Mas mataas ang katayuan niya kaysa sa iyo, di ba? Dahil sa relasyon ko sa kanya, bakit pa ako hihingi ng tulong sa iyo? Tiningnan ni Terence si Toby Yan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Iniisip ba ng matandang ito na siya ay tanga? Tila walang pakialam si Toby Yan. Ngumiti siya at umiling. Mali ka talaga. Natural lang na mapilitan ni Pangulong Holmes si Yungming na sumuko, pero hindi nito malulutas ang ugat ng problema, at hindi nito mababago ang sitwasyon mo. Kung hindi niya ito magagawa ng hayagan, gagawin niya ito ng walang palam. Hindi ka ba mas mahihirapan? Pero, iba ang sa akin. May katuturan ang sinabi mo. Kung talagang aayusin mo ang lahat, natural lang na sasama ako sa iyo sa sekta sa bundok. Tumango si Terence, sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako gustong sumama sa'yo? May panganib ba? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan sa sekta sa bundok. Kung mawalan ka man lang ng kahit kalahating buhok, pwede mo akong hilingin na gawin iyon. Nang makitang nakamit na ang kanyang layunin, sa wakas ay nawala ang kunot noon ni Toby Yan, hindi ko kailangan na sumugal ka. Gusto ko lang ipakita mo ang iyong mukha bilang saksi. Kung maaari lang, gustong-gusto talagang patayin ni Toby Yan si Terence matapos siyang maging saksi. Sa kasamaang palad, kung may nangyari talaga kay Terence sa sekta sa bundok, baka mabunyag ng paaralang Feyang ang kasunduan sa pagitan niya at ni Terence, at saka lang siya at ang apo niya matatapos. Kaya hindi lang maaaring hindi mamatay si Terence, kailangan din niyang mabuhay ng maayos. Sige. Kung wala nang iba, Kuya Go, aalis na ako. Tumango si Terence at tinanggal ang sound barrier bago umalis. Naghihintay na sa kanya sina Rowell at Lillian pagbalik niya sa base ng paaralan ng Feyang, kaya hindi siya nahirapan. Boss! Nakabalik ka na. Mabilis na yumuko sina Rowell at Lillian nang makita nila si Terence. Hindi namin naranasang makausap ang boss namin dati, kaya napagpasyahan naming pumunta rito at hintayin ka. Inalagaan na ni Terence ng mabuti sina Lillian at Rowell sa nakaraang torneo, kaya naman lubos na kumbinsido si Rowell sa kakayahan ng kanyang amo. Hindi mo kailangang maging magalang. Lahat tayo ay nasa iisang panig. Hindi naman ganoon karami ang mga patakaran. Ngumiti si Terence at tumango sa dalawa bilang pagbati. Tara, maupo tayo at mag-usap. Kahit hindi ka pumunta sa akin, plano ko sanang pumunta sa iyo. Ano ang utos sa atin ng boss? Naupo sina Rowell at Lillian, ngunit nanatili silang magalang. Gagawin namin ang aming makakaya. Rowell Hay, hindi mo kailangang maging seryoso. Kalimutan mo na yan, pumunta ako sa inyong dalawa para magtanong tungkol sa progreso ng inyong cultivation at para pag-usapan ang pagpili. Tumingin si Terence sa dalawa at nagtanong. Lahat ng ito ay dahil sa elixir na ibinigay sa atin ng boss. Ang ating cultivation ay natural na doble ang bisa sa kalahati ng pagsisikap. Ngayon, kami ni Lillian ay nasa tugatog na ng huling yugto ng mahiwagang ascension, kalahating hakbang na lang bago matapos. Hindi dapat magkaroon ng problema sa pagpiling ito. Nang mabanggit ang elixir, puno ng pasasalamat ang mukha ni Rowell, ngunit ang tono ng kanyang boses ay lubos na may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, boss, tiyak na mananatili tayo sa Mystic Division. Hindi ko lang alam kung may pagkakataon akong makapasok sa Feyang College.
Sumagot si Lilian ng may ngiti, saka tumingin ng matamis kay Rowell. Medyo sobra na ito. Masaya si Terence para sa kanilang dalawa mula sa kaibuturan ng kanyang puso, bihira na lang magkita-kita ang mga magkasintahan matapos ang napakaraming pinagdaanan. Basta't maganda ang performance mo, magkakaroon din ng pagkakataon ang Feiang College. Si Terence ang may ideya, pero wala sa kanya ang pinal na desisyon sa mga estudyante ng Feiang College. Maaari naman sana siyang magdesisyon at mas madali sana iyon. Haha, sinasabi ko lang. Kahit gusto talaga naming makasama si boss, mas mataas ang pamantayan ng Feiang College. Wala kaming gaanong kumpiyansa. Umiling si Lilian habang nakangiti at hinawakan ang kamay ni Rowell. Ayaw nating dalawa na magkahiwalay, kaya para mas maging kumpiyansa tayo, pinili nating sumali sa isang ordinaryong akademya. Magiging masama kung ang isa sa kanila ay matatanggap at ang isa ay matanggal. Kung sakaling hindi manatili sina Rowell o Lilian sa karagatan ng uring mastiko, tiyak na aalis din ang isa. Tiyak na gagawin nila isang bagay na katulad noon. Hindi naman kasing taas ng iniisip mo ang mga kinakailangan para sa Feiang College, pero huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos nating makapasa sa selection at pumunta sa Mystic Division C area para kumuha ng entrance exam. Nirerespeto ni Terence ang kanilang desisyon, ngunit kung handa silang pumasok sa paaralan ng Feiang, gagawin niya ang lahat para tumulong. Tama ka. Masyado pang maaga para isipin ito. Kailangan muna nating harapin ang pagpili sa lugar ng Golden Sea. Tumawa si Rowell at nagtanong, Boss, sabi mo gusto mo kaming makausap tungkol sa pagpili. Tungkol ba ito sa bagay na iyon sa Great Lake? Ang Great Marsh ay dapat sana ay isang pagtatasa, ngunit sino ang mag-aakala na may mangyayaring aksidente? Si Rowell at ang iba pang napiling mga estudyante ay labis na nag-aalala tungkol sa mga resulta. Aksidente ang dakilang lawa ng Arkan. Dapat nang ibasura ang pagtatasa na ito, kaya gagawa ng panibago. Naging seryoso ang mukha ni Terence nang magsimula siyang magpaliwanag. Si Pangulong Yifan ng Alliance of Academies in the Yellow Sea ay pinag-uusapan ang pakikipagsosyo sa Association of Sea Routes Management in the Yellow Sea. Ang Alliance of Academies ay magpapadala ng mga tao, at magpapadala sila ng mga barko para pumunta sa dagat para kumuha ng impormasyon. Kahit hindi nagbigay ng tiyak na pangako si Terence, alam ni na Rowell at Lilian na tapos na ang lahat. Tutal, narinig nila na malapit si Terence kina Yifan at Yuntian. Minsan, natutuwa sina Rowell at Lilian na sinusundan nila ang isang kahangahangang amo at nagawa nilang maging mahusay saan man sila magpunta. Sino ang mag-aakala na ang isang estudyanteng tulad ni Terence ay magiging ganito kalapit kay Yuntian? 6,938. Alam namin yan. Dahil yan sa nangyari sa Masayang Lambak, di ba? Kumalat na yan ng palihim. Medyo seryoso ang mukha ni Lilian, at hininaan niya ang kanyang boses, sino kaya ang sumaire sa Masayang Lambak ng ganoon kadali? Mukhang mas mabilis pala ang pagkalat ng balita kaysa sa inaakala ko. Nagsisimula ng mag-alala si Terence, habang kumakalat ang balita, mas mataas ang posibilidad na malaman ito ng kalaban at mapaghandaan ito. Siyempre, gusto ni Terence na mas maraming tao ang tumulong sa kanya, kaya hindi niya maiwasan ang sitwasyong ito. Mabuti naman at alam ninyo ang tungkol dito. Ang bagong pagsubok ay may kaugnayan sa masayang insidente sa Valley. Gusto mo bang pumunta tayo sa dagat para maghanap ng mga clue? Kakalkulahin ang score batay dito. Kumunat ang noo ni Rowell at nag-alangan. Boss, tungkulin nating tumulong sa paghahanap ng mga clue, pero hindi ba't medyo hindi naaangkop na gamitin ito bilang pagtatasa? Tutal, natatakot ako na iilang tao lang ang makakahanap ng mga clue, at karamihan sa kanila ay maaaring walang mahanap. Paano mo ito huhusgahan? Tama iyan, kaya ang paghahanap ng mga clue ay isang dagdag na puntos lamang. Ang pangunahing tuntunin ay ang pagkuha ng mga espesyal na produkto ng itinalagang lugar. Para makuha ang mission item, tiyak na hahanapin natin ang lugar na iyon. Ang pagkakaroon ng mga clue o wala ay nakasalalay sa ating swerte. Ipinaliwanag ni Terence ang mga patakaran.
Bagamat nais ni Yung Tia na gamitin ang mga estudyanteng ito upang tumulong sa pagkolekta ng bilang ng mga tao upang suklian ang pabor, hindi niya babaliwalain ang pagpili. Kung hindi, hindi ba't bubuo ng alyansa ang mga estudyanteng ito at magdudulot ng gulo? Ganito pala. Walang problema kung ganoon. Natanto ni Rowell, at mas lalo siyang nakumbinsi sa posisyon ni Terence sa puso ni Yung Tian, at lalong lumalakas ang kanyang paghanga. Ang pagbabago ng mga patakaran para sa personal na usapin ni Terence sa Mestico at Dibisyong Dagat ay nagpakita kung gaano siya kahalaga. Bumalik ka at maghanda kang mabuti. Sasamahan kita sa paglalayag. Hindi na dapat magkaroon pa ng aksidente sa pagkakataong ito. Tutal, aksidente iyon sa malaking Smoky Clouds Lake. Tiyak na hindi niya hahayaang mangyari muli ang ganoong bagay. Salamat sa pag-aalaga sa amin, boss. Babalik muna kami. Dapat ay magpahinga ka rin ng maayos. Agad na tumayo sina Rowell at Lillian at nagpaalam. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito kapag nasa dagat na sila. Sige na, sa tansya ko ay aalis ka na sa loob ng 2 araw na ito. Dapat mo ring ayusin ang iyong kalagayan. Narito ang ilang mga gamot na angkop para sa iyo. Inumin mo na. Kumuha si Terence ng ilang boteng jade at ibinigay ang mga ito kina Rowell at Lillian. Lahat ng mga ito ay mga elixir na angkop para sa Xuanzeng at mga yugto ng paghahati ng bundok. Maraming salamat, boss. Tinanggap ni Rowell ang regalo ng walang pag-aalinlangan, hindi na niya kailangang magpakitang gilas sa regalo ni Terence, basta't naaalala niya ito. Sinabi ni Terence na aalis siya sa loob ng 2 araw, pero sa totoo lang ay 3 araw na iyon. Ang lahat ng mga estudyante ay hinati sa libu-libong maliliit na pangkat na may tig-2, at pagkatapos ay halos binuo sa malalaking pangkat, bawat isa ay patungo sa itinalagang lugar sa dagat upang maghanap. Bukod sa mga taong unang tinipon ni Yifan, ang bilang ng mga taong naglalayag sa pagkakataong ito ay lubos na kamangha-mangha. Sila ay siksikan at nagtipon sa baybayin, na mukhang napakaganda. Gayunpaman, nang ang mga taong ito ay manggalat sa dagat, sila ay isa lamang patak sa karagatan. Wala silang halaga kumpara sa malawak na karagatan. Walang ibang kasama si Terence, tanging sina Rowell, Lillian, at ang grupo ni Rowell lamang. Nagmamaneho sila ng isang maliit na express boat, at may mga tripulante na nagtatrabaho rito, ngunit silang 3 lamang ang mga pasahero. Ayon sa misyon, ang lugar na kailangan nilang tuklasin ay malapit sa dagat, ngunit mayroong 3 maliliit na isla sa loob ng saklaw, na maaaring lahat ay ang sentro ng base. Tinutulungan sila ni Terence na makumplito ang misyon, at hinahanap din niya ang maliliit na isla. Boss, hindi ba't napakasimple lang ng misyon natin? 3 isla lang hinahanap natin sa dagat, at ang mga quest items na hinahanap natin ay pawang mga karaniwang items sa mga isla. Hindi ba't ibig sabihin niyan ay mabilis natin itong matatapos? Nakatayo sa kubyerta sina Rowell at Terence habang hawak ang listahan ng mga dapat gawin sa misyon. Bakit hindi natin palawakin ang saklaw at maghanap pa? Hindi na kailangan. May mga naghahanap sa malapit. Walang saysay ang tumakbo. Nagliwanag ang kalooban ni Terence habang ninanamnam ang simoy ng dagat. Kung ang mga tao mula sa masayang lambak ay talagang dinala sa lugar na ating hinahanap, tiyak na mahahanap natin sila. Ngunit kung wala sila roon, wala ring silbi kahit pumunta pa tayo. Ang listahan ng misyon ni Rowell ay puno nga ng mga bagay na walang halaga. Gayunpaman, dahil nga sa wala itong halaga kaya walang sino man ang sadyang kukuha ng mga ito. Kaya naman, imposibleng makahanap ng lugar para bilhin ito, at walang nagbebenta nito. Maaari lamang siyang maghanap sa kaukulang lugar ng quest. Tila pinaghirapan ni Yung Tian at Yifan ang makuha ang impormasyon tungkol sa mga espesyal na produktong ito. Mayroong 9 na iba't ibang item sa listahan ni Rowell, at hindi iyon kalakihan. Ang ilan ay nakatanggap pa nga ng listahan na 10 hanggang 20 item. Siyempre, batay din ito sa laki ng isla. Kung maliit lang ang isla, mas maraming bagay ang ihahanda para maging patas. Sana makahanap tayo ng mga clues sa pagkakataong ito. Hindi lang matutupad ang hiling ng boss, kundi mangguna rin tayo sa kompetisyon sa pagpili. Biglang anabangan ito ni Lillian. Kung kaya niya talagang pamunuan ang pagtatasa na ito, mukhang posible para sa kanya na makapasok sa Feiyang College.
Ang pinakamagandang resulta sa pagpili sa lugar ng Yellow Sea ay magdaragdag din ng punto sa pagtatasa sa mistiko na lugar ng dagat. Napakahalaga nito, kaya nagbigay din ito ng kumpiyansa kay Lilian. Sana maging maayos ang lahat. Nakangiti si Terence sa unang tingin, pero sa loob-loob niya ay hindi siya masyadong optimistiko. Umaasa siyang nasa maayos na kalagayan sina Hao Zili, Min Hui Chen, at Fei. Ang maliliit at mabibilis na barko ay naglayag sa hangin at mga alon sa kamangha-manghang bilis. Siyempre, mas mabagal pa rin sila kaysa sa mga sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, halata na ipinakita rin ng Yellow Class Sea Route Management Association ang kanilang sinseridad sa pagkakataong ito. Ang mga barkong ito ay pawang magagaling. Tahimik at payapa ang paglalakbay, at dahil kasama si Terence, kahit ang mga halimaw sa dagat ay hindi sila ginulo. Kalahating araw lang ang itinagal ng tatlo para marating ang unang isla. Batang Bayani Linford, ang islang ito ay napapalibutan ng mga nakalubog na bahura. Bagamat maliit at mabilis tayong bangka, nanganganib pa rin tayong tumama sa mga bahura, kaya hindi tayo maaaring dumaong. Ang kapitan ay isang lalaking 40 hanggang 50 taong gulang na may apelyidong Layson. Maganda ang kanyang mukha, ngunit magalang siya kay Terence. Kung gusto mong makarating sa isla, kailangan kong pahirapan ang batang bayaning si Linford at ang iyong maharlikang kaibigan na gumamit ng sampan. Hindi mahalaga, basta makapunta tayo sa Pampang. Kung si Terence ang nagmamaneho ng bangka, madali sana niyang maiiwasan ang mga bato, pero hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita ang kanyang kakayahan. Mabuti naman. Ang hamak na ito ay agad na maghahanda ng sampan at personal na magpapapunta sa inyong tatlo sa Pampang. Pagkatapos magsalita ni Kapitan Layson, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magsimula na. Wala pang 1 minuto, handa na ang sampan. Bagamat tinatawag itong sampan, ito ay isang balsang gawa sa katad. Ito ay nababalutan ng mga tabla na kahoy at kayang maglaman ng 5 o 6 na tao nang hindi siksikan. Karaniwan itong nakasabit sa gilid ng barko kung sakaling may emergency. 6,939. Naunang tumalon pababa si Kapitan Layson, pinatatag ang bolsa, at inanyayahan ang tatlo na sumakay sa bangka. Pagkatapos ay pinapunta niya sila sa isla. Batang Bayani Linford, maghihintay ako rito. Maaari ka nang umalis at isagawa ang iyong misyon. Salamat sa iyong abala, Kapitan Layson. Nagpasalamat si Terence sa kanya at dinala sina Rowell at Lilian sa isla. Hindi kalakihan ang isla, at pinakawala ni Terence ang kanyang spirit sense pagkatapos niya makasakay. Ang buong lupain ng isla ay makikita sa kanyang spirit sea. Hindi kalakihan ang isla, mga 2 o 3 kilometro kwadrado ang lawak. Sa bilis ng 3 tao, mabilis nilang nagagalugad ang buong isla. Boss, parang walang espesyal na lugar. Wala talagang tao. Tumingin sa paligid si Rowell at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Mukhang wala tayong nakita sa unang hintuan natin. Bagamat hindi alam ni Rowell kung paano gamitin ang kanilang kamalayan sa paghahanap, ang laki ng isla ay sapat na para magamit ng mata. Normal lang yan. Magiging kakaiba kung makakahanap tayo ng clue agad. Hindi inaasahan ni Terence na makakakita siya ng anumang pahiwatig sa unang paghinto. Ipinadala niya ang kanyang spirit sense sa loob ng isla para tingnan kung may mga nakatagong base. Sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Ang maliit na isla ay isa lamang ordinaryong isla. Wala nga itong malaking kuweba, lalo na't wala itong kuta. Wala rin itong anumang kakaibang bagay tulad ng mga pormasayo ng pagtatago. Ang ganda naman ng maliit na isla. Ang panlabas na bahagi ay natatakpan ng mga nakalubog na bahura, at ang panloob na bahagi ay inabandona. Hindi naman talaga sila nagtayo ng kuta rito. Talagang nasayang ang magandang lugar na ito. May 3 item sa listahan ng mga quest item na ginawa sa islang ito. Matapos umakyat sa bundok, bumaba sa dagat, at maghukay ng mga butas, gumugol siya ng mahigit 2 oras at sa wakas ay nakolekta niya ang lahat ng mga ito. Siyempre, hindi ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para tulungan sila. Binibigyan na niya sila ng espesyal na pagtrato sa pamamagitan ng pagsasama nila, magiging kalabisan na kung gagamitin niya ang kanyang spirit sense para tulungan silang mandaya.
Di nagtagal, bumalik sila sa maliit na express boat at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Ang pangalawang isla ay walang anumang bura sa paligid nito, ngunit wala rin itong dalampasigan. Ang buong isla ay napapalibutan ng mabatong bangin, kaya kinailangan nilang lumipad pataas. Ang isang lugar na tulad nito ay hindi angkop para magtayo ng base maliban na lang kung kaya nilang gumamit ng mga flying saucer sa malawakang saklaw. Gaya ng inaasahan, walang nakitang palatandaan sa isla. Ang tanging nagawa na lang nilang tatlo ay ipagpatuloy ang pagkolekta ng mga quest items at mabilis na umalis. Boss, iisa na lang ang isla. Kung hindi natin ito matagpuan. Tiningnan ni Rowell ang kanilang huling destinasyon mula sa unahan ng barko, medyo nagalit sila. Napakadali ng mga nakaraang misyon at hindi nagtagal. Bakit hindi natin tingnan ang direksyon ng malalim na dagat? Ang lugar ng pagtatasa ay karaniwang nahahati sa mga lugar sa laot. Walang gaanong kaayusan sa malalim na dagat, pangunahin na dahil masyadong mapanganib ang malalim na dagat. Ang mga estudyante ay makakaharap ng ilang hindi mapaglabanan na mga salik sa malalim na dagat, na maaaring maging sanhi ng pagkasira ng barko at pagkamatay ng mga tao, kahit na walang mga halimaw sa dagat. Gustong-gusto talaga ni Rowell na tulungan si Terence, kaya kahit gaano pa ito kadelikado, hindi sila natakot. Hindi na kailangan yan. Masyadong malawak ang rehiyon ng malalim na dagat. Hindi gaanong kayang galugarin ng maliit nating bangka kahit ilang buwan pa tayo magtagal. Kung may makaranas tayo ng anumang problema, ipagpapaliban na lang natin ang iyong pagtatasa ng walang dahilan. Ngumiti si Terence at umiling habang nakatingin sa isla. Isa pa, kung may makahanap ng clue malapit sa dagat, hindi na tayo makakabalik sa nakaraan kung pupunta tayo sa malalim na dagat. Boss, tama ka. Hindi ko pinag-isipang mabuti. Napaisip si Rowell at napagtanto niyang totoo nga ito. Napangiti na lang siya ng alanganin habang napakamot sa ulo. Kung gayon, sana ay makahanap tayo ng mga palatandaan sa islang ito. Kung hindi, maaari na lang tayong bumalik at maghintay sa balita. Habang nagsasalita siya, ang maliit na bangka ay nakalusot na sa mga alon at mabilis na nakarating sa huling isla. Ito ay isang lugar na may mas mainam na kapaligiran kaysa sa naunang dalawang maliliit na isla. Walang mga nakalubog na bahura sa nakapalibot na lugar, at mayroong isang natural na daungan kung saan maaaring dumaong ang mga barko. Gayunpaman, habang nagiging ganito ang hitsura ng isla, mas nararamdaman ni Terence na may mali. Kaya naman, pagkarating sa isla, inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense para libutin ang buong isla at nakahanap ng ilang lugar na hindi kayang daanan ng kanyang espiritu. Nakakatuwa. Mukhang may natutunan talaga ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang inaakay niya ang dalawa papunta sa pinakamalapit na lugar. Pumunta tayo roon at tingnan natin. May kailangan ka. Si boss ay tunay na boss. Walang anumang bagay na maaaring itago sa iyo. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, pinuri ni Rowell. Hindi pa niya nakikita ang gamit ng kamalayan, pero pakiramdam niya ay napakalakas ni Terence, gaya ng inaasahan sa kanyang amo. Napakasimple lang talaga. Madali mo rin itong magagawa sa hinaharap. Sabi ni Terence habang dinadala ang dalawa. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang lugar kung saan naharangan ang sagradong pandama, at ang bagay na kailangan ni Rowell sa dagat ay isang baging na tumutubo sa labas ng kuweba. May kuweba. Boss, dapat ba tayong pumasok at tumingin? Gayunpaman, hindi nagmamadali si Rowell na pitasin ang mga baging. Sa halip, itinoon niya ang pansin sa pagsilip sa loob ng kuweba. Mukhang malalim. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa loob, di ba? Kunin muna natin ang quest item. Itinaas ni Terence ang kanyang baba at itinuro ang mga baging bago naglakad papunta sa pasukan. Baka may mga pakinabang talaga sa loob. Habang nagsasalita siya, nalagpasan na ni Terence ang kalasag ng spirit sense at ipinadala ang kanyang makapangyarihang spirit sense sa loob ng kuweba. Boss, itinago ko na ang mga gamit. Papasok na ba tayo? Mabilis na pinutol ni Rowell ang isang bahagi ng baging at lumapit kay Terence. Ako ang manggenguna at titingnan kung may mga palatandaan tayong kailangan sa loob. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong magtanghal.
Hindi naman talaga alintana ni Terence, sinuri niya ang lugar gamit ang kanyang espiritu at wala naman siyang nakitang panganib doon. Isa itong pambihirang pagkakataon para kay Rowell at sa karagatan na magpasikat, kaya mas mabuting tuparin na lang niya ang kanyang hiling. Sa pagsang-ayon ni Terence, nagmamadaling pumunta si Rowell sa unahan at pumasok sa kuweba. Dahil sa takot na may mangyari kina Rowell, mabilis na sumunod si Lillian, kalahating hakbang lang ang layo sa kanya. Nakaalerto siya, handang tumulong anumang oras, at napangiti na lang si Terence sa sarili niya. Medyo madilim ang kuweba, ngunit hindi ito naging hadlang para sa mga nagsasanay ng kanilang lakas. Kahit na hindi nalinang ni Rowell at Lillian ang kanilang espiritual na pandama, matalas pa rin ang kanilang sixth senses sa simula pa lang, kaya mabilis silang nakarating sa dulo ng kuweba pagkatapos ng ilang pagliko. Medyo mas malaki lang ang kwartong bato. Parang walang espesyal. Kumuha si Rowell ng lighting prop at iginala ito, baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Boss, mukhang nasayang lang talaga ang ginawa nating paglalakbay. Kung walang anumang palatandaan, ang pagkolekta lamang ng quest item ay magiging isang sayang na paglalakbay para kay Rowell. Hindi naman. May ilang bakas dito. Hindi pa naman masyadong matagal ang natitirang oras dito. Dapat may nanatili rito kamakailan lang. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at naglakad papunta sa dulo ng daan, pinupunasan ang kanyang kamay. Kahit hindi ko alam kung may kaugnayan ito sa taong hinahanap natin, isa pa rin itong palatandaan. 6,940. Kung may lumitaw lang dito dati, hindi sana ito kakaiba, pero isa itong ordinaryong kuweba, at kailangan nilang gumawa ng paraan para protektahan ang kanilang espiritual na pandama. Medyo kakaiba iyon. Boss, hindi ko nakita. Tumayo si Rowell sa tabi ni Terence at tiningnan ito ng matagal bago napapakamot sa ulo, mga bakas ba ito? Kahit paano niya tingnan, pakiramdam niya ay maliit lang ang bagay na iyon, pero isa pala itong palatandaan. Si boss ay boss, hindi siya maintindihan. Maaari natin itong ituring na clue. Bibigyan ka nito ng mga bonus points. Pinunasan ni Terence ang kanyang mga kamay at tumalikod, pumunta tayo sa ibang lugar. Baka makahanap tayo ng ibang mga palatandaan. Oh, sagot ni Rowell, sabay hila sa kamay ni Lillian at pagsunod kay Terence. Hindi mahalaga kung hindi niya maintindihan, basta't sinabi ng amo niya na gagana iyon. Pagkalabas ng kuweba, isinama ni Terence ang dalawa upang suriin ang iba pang 3 lugar gamit ang panangga ng espiritu. Mula sa posisyon, ang 4 na lugar ay nakakalat sa 4 na direksyon ng isla, na nakapalibot sa buong isla. At ang mga bakas na naiwan ay tila may itinuturo. Bossing, anong naisip mo? Sinundan ni Rowell si Terence hanggang sa tuktok ng isla, at hindi niya maiwasang magtanong matapos pagmasdan ang tanawin ng ilang sandali. May mga kapaki-pakinabang ba itong mga pahiwatig? Maaari itong ituring na isang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Kumislap ang mga mata ni Terence habang nag-iisip, walang itinatago. Mula sa mga bakas na naiwan, ang islang ito ay orihinal na plinano na gawing isang base o kuta. Gayunpaman, sa kung anong dahilan, ito ay inabandona, at ang mga tao sa islang ito ay umalis. Ang mga bakas na naiwan ay ginamit upang baguhin ang isla. Nagulat si Rowell, paano niya hindi nakita iyon? Kung gayon, sa tingin mo ba ay mas madaling mahanap ang lugar na ito, kaya ka sumuko? O dahil ba nakahanap ka ng mas angkop na lugar? Hehe. Posible ang pareho, at maaaring hindi ito magawa ng mga taong Samire sa masayang lambak. Lumuwag ang kilay ni Terence habang umiiling. Kahit ano paman, isa pa rin itong palatandaan. Pagkatapos nating bumalik, makakalap tayo ng impormasyon tungkol sa kapaligiran ng islang ito at titingnan kung may mga katulad na isla. Sa susunod, magtutuon tayo sa paghahanap. Nang matapos ang misyon ni Lillian at Rowell, kinailangan ni Terence na bumalik at maghanda bago pumalaot. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at bumalik na sa barko. Pagdating nila sa Pampang, hindi nakakagulat na ang mga koponan ni Rowell at Lillian ang unang nakakumpleto ng kanilang misyon. Hindi lang niya nakolekta ang lahat ng mga item sa quest, kundi nakapagdala rin siya ng isang mahalagang clue. Sa ngayon, maganda ang simula ng kanilang paglalakbay sa pagpili.
Hanggat gumaganap sila gaya ng dati, hindi magiging problema para sa kanila na makapasok sa pagtatasa ng lugar ng Mystic Sea na may pinakamataas na resulta. Sina Ruel at Lillian ay nagulat tungkol sa kanilang misyon, habang si Terence ay umalis na mag-isa. Gusto niyang tanungin si Herson kung mayroong anumang impormasyon sa isang isla sa malalim na dagat na katulad ng natagpuan niya noon, ngunit hindi niya ito natagpuan. Ang matandang lalaki ay palaging misteryoso, at walang magawa si Terence tungkol dito. Maaari lamang siyang bumalik sa alyansa ng mga paaralan upang tingnan kung may anumang impormasyon si Yvonne. Ang alyansa ng mga akademya ng klase sa Yellow Sea. Pakiramdam ni Terence ay hindi maganda ang atmosfera pagdating niya, may dalawang grupo na nag-aagawan sa labas ng gate, handang magsimula ng away anumang oras. Anong nangyayari? May nangahas na pumunta sa Alliance of Schools sa Golden Class C. At ito ay sa panahon ng pagpili ng Mystic Division C College. Nadagdagan ang hinala ni Terence nang maaninag ng kanyang espiritu ang isang pamilyar na mukha. Agad niyang naunawaan. Yung Ming. Talagang pumunta nga ang matandang lalaking ito sa rehiyon ng Yellow Sea. Halatang halata na nandito siya para sa kanya. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang harapin ang mga tao mula sa Yellow Sea Academy Alliance. Tutal, siya ang dekano ng Clearstream Academy sa mahiwagang rehiyon ng sea. Normal lang sa kanya na maliitin si Yvonne. Ibigay mo si Terence, at hindi kita pahihirapan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagtanggap sayo. Sa sandaling ito, sinisigawan ni Yung Ming si Yvonne, tingnan mong mabuti, ang matandang ito ay napapalibutan ng mga kinatawan mula sa mga paaralan at mga bahay ng mga maharlika. Ikaw lang ang presidente ng Alliance of Schools sa Golden Class C area, huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib para lang protektahan si Terence. Dean Lu. Hindi ito ang paaralan mo sa Clearwater. Hindi naman espesyal ang Alliance of Schools sa rehiyon ng Yellow Sea, pero nasa teritoryo kita, kaya imposibleng magpakamataas ka rito. Malamig na tumawa si Yvonne, hindi alipin o mapangapi, habang itinago ang mga karayom sa bulak. Dean Lu, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa Alliance of Academies at mga pamilya dahil lang sa may mga nakatataas sa iyo? Kung gayon, talagang hihingi ng paumanhin sa iyo ang Panginoong ito. Sa totoo lang, kung dati lang iyon, hindi sana ganoon katatag si Yvonne. Kahit gusto niyang protektahan si Terence, gagawin niya iyon ng palihim. Kung tutuusin, ang Yellow Class C Academy Alliance ay walang-wala sa harap ng grupo ni Yung Ming, pero iba na si Yvonne ngayon. Hindi siya natatakot kay Yung Ming. Hindi pa kasama rito ang babalik na niya sa Mystic Division bilang isang managing elder, ang yuntian na nakatayo sa likod ni Terence ay sapat na para madali at masayang mapigilan ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi inalerto ni Yvonne si yuntian. Tutal, kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Kung si yuntian ang kailangang makialam sa lahat, ano pa ang saysay ni Yvonne? Napaka-arrogant mo. Gustong makita ng matandang ito kung sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala. Malamig na sumanghel si Yung Ming at muntik nang sumabog. Kahit alam niyang nasa dilaw na rehiyon si Yuntian, dahil hindi nagpakita si Yuntian, naramdaman ni Yung Ming na ayaw makialam ni Yuntian. Hey! Dean Lu, kahanga-hanga ka talaga. Tinatreto mo ba ang rehiyon ng Golden Class C bilang hardin sa likod bahay ng iyong Clear Flow School? Biglang lumitaw si Terence sa gitna ng dalawang grupo. Ngumiti muna siya kay Yvonne, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Yung Ming. Ako, si Terence, ay nandito lang, Dean Lu. Anong gagawin mo sa akin? Terence. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang humarap sa matandang ito. Kapuri-puri ang iyong katapangan. Natigilan si Yung Ming noong una, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Napakadali lang naman hanapin yan pagkatapos maghanap ng dahan-dahan. Dahil hinatid mo ang sarili mo sa pinto ko, hindi magiging magalang ang matandang yan. Sa puntong ito, biglang nanlaki mga mata ni Yung Ming at sumigaw, magsalita ka. Ikaw ba ang pumatay sa mabait kong apo? At ang pinaka-natatanging henyong disipulo ng bawat pamilya. Ngayon, sa harap ng napakaraming senior, kung ang isang junior na tulad mo ay maglalakas loob na magreklamo, gugustuhin ng matandang ito na sana'y patay ka na. Walang hiya talaga siya at walang talo.
Ding Yongming, wala ka na bang pakialam sa dati mong mukha? Kahit ano pa ang sabihin ko, basta't hindi ko aaminin na ako ang pumatay sa apo mo, dahilan ko na yun, di ba? Malamig na tumawa si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.